Ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, nawawala daw ang kaligtasan. Tara, pag-aralan natin to. Maraming mga ngaral ngayon na nagtuturo na nawawala daw po ang kaligtasan. At isa sa mga Bible text nila or Bible verse na ginagamit nila ay itong Ikalawang Korinto chapter 13 verse 5. At bago po natin pag-aralan ay pakinggan po natin si Brother Eli. In my heart, granting that you really have Christ in your heart, can you not be a reprobate anymore? Let us read that. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, Examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Know ye not in your own self that how Jesus Christ is in you? Except ye be reprobates. Tagalogin natin. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Jesus Christ is in you, but you can be a reprobate. Pwede kang itakwil pag hindi ka maingat. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos justisya ligtas ka na nga. Tinanggap mo na nga si Kristo, di okay ka. Naghudas ka naman So ganun po ang kanyang explanation, yung explanation ni Brother Eli, na para sa kanya ay pwedeng mawala po yung kaligtasan based dito sa may Ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, especially kapag tayo daw or kapag ang isang tao daw po ay naghudas. Pero ang tanong is, ito po ba talaga ang intensyon ng author? Ito po, tandaan po natin, ang pinaka-goal po natin sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos ay makuha yung intensyon ng author. Kung sino yung sumulat ng yon, ng libro, makuha natin po kung ano yung nasa isip niya. So kaya po ginagamitan ng hermeneutics. So masasabi natin ito pong hermeneutics ay ito po yung mga rules or gabay para sa maayos na pag-intindi ng ating passage. Siguro po maganda, bago natin pag-aralan yung Ikalawang Korinto, magbibigay muna ako ng isang halimbawa, kung papaano napakahalagang gamitin yung hermeneutics. At ito po ay makikita sa Unang Korinto chapter 14 verse 1. Sabi po rito, pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophecy. So, yun po yung sinasabi, So, pansinin po natin yung word banda sa dulo, Especially that you may prophecy. Yung word na prophecy, ano yung pagkakaintindi niyo po? So, I'm sure tama po kayo, Ang nasa isip niyo yung parang style mga Nostradamus, mga prophecy, yung mga pangitain na kung ano yung mangyayari in the future. So, ganun po yung nasa isip natin, Pero ang sagot po is, yung prophecy na tinutukoy dito at yung prophecy na nasa isip natin ay magkaiba. Alam niyo po ba, ang prophecy na tinutukoy dito ay ang patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. So paano ko po nalaman yung sinasabing hermeneutics at ang context? Kapag binasa po natin yung context dito sa chapter 14 verses 1 to 5, walang duda ang prophecy po na tinutukoy dito patungkol po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Parang kinukumpara yung yung tongues tsaka sa prophecy. Yung tongues ang mag-edify lang nun yung taong nagsasalita. Pero yung nagpa-prophecy, yung nangangaral ng salita ng Diyos, ang nagbe-benefits doon ay ang buong simbahan. So dito po sa aking illustration is pinapakita lamang talaga yung kahalagahan ng hermeneutics sa pag-interpret ng Biblia. At yun po yung wala kay Brother Eli Soriano, Ang ginagawa niya lang is basta makakuha lang siya ng Bible verse na pwedeng mag-support doon sa gusto niyang palabasin. Ang tawag po doon eisegesis po, Pero ang tamang pag-aaral po ng Bible, yung sa hermeneutics po, is yung exegesis. Ine-exegete natin kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung pinapalabas natin.
So yun po yung ibig sabihin ng exegesis, no? So ngayon po tignan natin yung ating passage. So katulad po ng ating ginagawa, dapat makuha po muna natin yung background ng libro. At ang background po ng ikalawang Korinto, ang sumulat po nito ay si Paul, na kasama po niya si Timothy, no? Kasi sila, parang team sila na nag-church plant. Ang date po nito is around 54 AD to 55 AD, probably nasa Macedonia siya. Tapos ang recipients po nito, ang sinulatan po ni Pablo ay ang mga mananampalataya sa Corinthians. Ngayon kapag pag-aaralan po natin yung simbahan sa Corinthians, andirito po yung ito yung pinaka maraming problemang simbahan. Andyan yung immorality sa loob ng simbahan, andyan yung parehong mananampalataya didemandahan sa korte. Andyan yung kaguluhan sa spiritual gifts, sa Lord's Supper, ang magulo sila. Tapos andyan din yung pinagbibintangan nila si Pablo na mukhang pera, na hindi siya tunay na apostles, na ang pinipreach niya is galing sa demonyo. So talagang ang daming problema nitong simbahang ito. Ganun pa man, kahit na ganito po yung Corinthian Church, kung mapapansin po natin towards the end of 2 Corinthians chapter 12 po, papasok ng chapter 13, makikita natin yung puso ni Pablo para sa mga mananampalataya dito, na parang puso ng isang nanay na mapagkalinga, mapagmahal sa kanyang mga anak. So yun po yung pinapakita bago pumasok yung chapter 13. Ngayon po, bago tayo pumunta dun sa may 2 Corinthians chapter 13 verse 5, maganda po na basahin po muna natin yung bago verse 5. Magsimula po tayo dito sa may verse 13. Sabi po rito, "Since you seek a proof of Christ speaking in me," sabi ni Pablo, "which to you word is not weak, but is mighty in you." Ano bang ibig sabihin nito? Diba sabi ko nga po kanina doon sa may background natin, may mga mananampalataya sa Corinthians na kini-question yung authority ni Pablo bilang apostles. So sabi rito, since naghahanap kayo ng pruweba, sabi ni Pablo, na ako ay apostles ni Kristo, parang antayin nyo lang yung pagdating ko. Pag dumating ako dyan is makikita ninyo. Parang makikita ninyo yung hinahanap nyo, no? Ibig sabihin yung, kasi nga anointing siya ng Panginoon o anointed siya ng Panginoon. So kapag dumating doon si Pablo, talagang doon din yung parang parusa ng Panginoon sa mga taga Corinto. So ito po yung ibig sabihin nito dito sa may verse 3. Sa may verse 4 naman po, kapag titignan natin, it's more on illustration about Christ's weakness nang siya ay pinako sa krus. Pero it displays din God's power nung siya ay muling binuhay ng Diyos. Ngayon, pagdating po sa may verse 5, sabi ni Pablo, "Examine yourselves whether you be in the faith." Ano bang ibig sabihin nito? So kung ang mga mananampalataya sa Corinthians ay tinatanong yung pagka-apostleship ni Pablo, ngayon naman is parang binaliktad ni Pablo, tinatanong naman niya na tunay ba kayong mga Kristiyano? Examine yourselves, tignan ninyo kung talagang kayo ay may mga, let's say, pananampalataya, Ang point dito ni Pablo, na inaakusahan siyang hindi totoong apostles. So kung hindi totoong apostle si Pablo, is yung mga mananampalataya sa Corinthians, siya nagturo doon, siya nag-evangelize. 18 months siya doon nag-evangelize. Yung mga mananampalataya doon ay nakakilala sa Panginoon dahil sa ministry niya. So yun ang gusto niyang isipin nila o pag-isipan nila. So kung kini-question yung fake ako, examine nyo faith. Kung fake ako, sabi ni Pablo dito, yun yung parang nasa isip niya. So lalabas na parang fake din yung inyong pananampalataya. At ano pong sabi sa may verse 6? "And I trust," sabi ni Pablo, "that you will discover," ma-realize ng mga mananampalataya sa Corinto, "that we have not failed the test." So yun po yung sinasabi ni Pablo dito. So ang question, may kinalaman po ba to sa nawawala ang kaligtasan? Wala po, ang layo ng context. Ang gusto pong banggitin dito ni Pablo is mag-self-examine sila kung sila po ay tunay na mga mananampalataya.
may pahabol pa pala akong paliwanag, no? So, sinasabi ni Pablo na examine yourselves. Kasi sa part nila Pablo, hindi sila nag-failed. So, kapag nag-examine yung mga mananampalataya, ma-realize nila na hindi nga talaga nag-failed sina Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, yun po yung pinapakita, no? So, kung kayo po ay naniniwala sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5 na nawawala ang kaligtasan, paki-explain po kung ano yung pagkakasunod-sunod, no? Yung verse 3, verse 4, verse 5, verse 6, katulad ng ginawa ko. Paki-explain po ng maayos. Kapag yan po ay magkakasunod, merong ano, parang isang sulat siya, no? Merong line of thought siya na sinusunod. So, ganyan po kahalaga ang hermeneutics sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, naway na-bless tayo, napagpala, at paki-like, share, and subscribe na rin po para updated kayo sa mga future content na aking gagawin na may kinalaman sa Biblia. God bless.